This program is proudly brought to you by Part of God Kingdom Ministry and Prophet Jonathan Alamo. What makes you spiritual is the knowledge that you carry. That is why some walk on a higher anointing than others, because they know how to walk in spirit. The power within you. Get your copy of an ebook today. Because it is the Holy Spirit who appoint a leader. Amen? Amen po ba? Now, again the question, do you love the Lord? There is a strong warning in this video that spiritual children should recognize their spiritual parents in the Lord. If not, this can turn to a curse. Shepherds after my own heart. Get your copy of video today. You are watching Part of God Kingdom Ministry. Please stay tuned. Salamat po sa inyo lahat. Ano po uli yung sabi doon sa Mark 16:20? Doon ako magbabase sa Tagalog. Sige po. Magkaiba tayo ng magkaiba tayo ng Sa Tagalog. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ayun. So napakaganda niya, no? Talagang pinatotohanan ng Panginoon. Ako'y naniniwala na ang Panginoon na tinutukoy diyan ay yung Espiritu ng Diyos. No? Isang patotoo na kung saan hindi nila magagawa ang mga bagay na himala kung wala ang tulong ng Panginoon, which is the Holy Spirit. Tandaan po natin we have three God: Father, Son, and Holy Spirit. So, ang Panginoon na tinutukoy ay yung Banal na Espiritu. Sapagkat walang ibang tutulong sa kanila, sabi nga, not by might, nor by power, but my Spirit, says the Lord. Okay. At matapos yan, di ba, ay umakyat niya yung Panginoon niya. Yan yung huling pahina yata. Huling pahina na. So, tinulungan sila ng Panginoon dyan. At isang paalaala yan, na ang regalo ng Diyos ay natanggap na nila. Okay? Kaya nga, sabi dyan, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Yan yung sabi dyan. And ano ba yun? Yung magpalayas ng mga demonyo. Yan. Yan ay sa tulong ng Banal na Espiritu. No? Para mapatotohanan na ang lahat ng sinabi ni Kristo ay totoo. No? We need to be a man of God in action. Opo, kasi patay ang pananampalataya na walang gawa. No? Amen? Sabi nga, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi sa kapangyarihan. Mapapatotohanan mo na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, bigyan natin ng isang halimbawa. Ang Panginoon Yesus naghintay for almost 30 years. No? In the age of 30 years old, doon pa lang po siya nagsimula for the sign and wonder. Bakit? Hinintay niya yung panahon ng pagdating ng Banal na Espiritu. At nung dumating na yung Banal na Espiritu, yun lamang po, nagpapakita lamang na we can do nothing without the help of the Holy Spirit. Which is the time of Jesus Christ, nung siya ay tao, na nagkatawang tao, hinintay niya yung Banal na Espiritu upang ipakita sa ating mga mananampalataya ngayon na wala po tayong magagawa without the help of the Holy Spirit, which is the Holy Spirit is the one of the source of mighty anointing. Amen? Ang gift, hindi po nawawala yan. Nandyan na yan, kasama po yan sa pagkalika sa atin ng Diyos. May gift tayo. Built-in na yan No? Iba yung talento sa gift
Yes. Iba yung talento sa gift. Okay. Iba rin sa ability. Sabi ko nga, ang gift ay di nawawala, pero ang anointing nawawala. Yes. Useless ang isang gift without anointing. Halimbawa, ganito, meron kang gift sa pagpipreach. Marami naman pong marunong mag-preach, pero walang anointing. Ayun. Anyone also can call and use the name of Jesus. Pero hindi po lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay mayroong pagsama ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sinabi nga ng aking asawa kanina, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makapasok sa karera ng Diyos. Hindi lahat. Okay? So, yung verse na yan ay nagpapatuhanan lamang yan na bilang tayong mga tinawag ng Panginoon, dapat po ito'y ating isinasagawa. Dahil patay nga ang pananampalataya na walang gawa. So, makikita mo ang isang mananampalataya na mayroong pagsama ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng sign and wonder. Diyan mo makikilala yan. That's why we have speaking of tongues. Diba? Upang makilala na ikaw ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. Amen? Okay? Ang advantage ng meron tayong pag-move o action sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, papapansin nyo sa panahon ni Kristo, kung minsan nauuna yung sign and wonder bago siya magpahayag ng salita ng Diyos. Nauuna yan. Kung minsan naman, may part naman na nauuna yung salita ng Diyos bago yung sign and wonder. Bakit kaya lagi magkasama ito? Hindi po kasi pwedeng puro ka lang word. Puro ka lang word. Kailangan po may action. Tama po? Okay. Kung mapapansin niyo po, kapag nauuna ang manifestation ng sign and wonder, hindi ka pa nangangaral, hindi ka pa nagtuturo, sasabihin na ng gumaling, buhay ang Diyos. Amen. Kaya yung tao na napinagaling at nakaranas ng sign and wonder, kapag pumasok ka pa sa salita ng Diyos, lalong maniniwala. Bakit? Dahil nakita buhay ang Diyos. Hindi ilang salita. Oo. Kaya marami ngayon sa panahon ngayon na ang mga churches puro lang word. Puro lang word, walang sign and wonder. At iyan po ang isa sa pinakamahalaga sa panahon natin ngayon. Kaya nga itong nangyayari natin sa panahon ngayon na ganitong pandemic, diyan natin makikita at nakikita ang mga churches. No? Opo, diyan ngayon nakikita. Minsan nga naiisip ko sabi ko, noong mga panahon na wala pang pandemic, ang church ay nag-i-invite ng mga may sakit para pagalingin ng Panginoon. Para makaranas ng kagalingan, para makaranas ng pagkilos ng banal na Espiritu. Pero sa panahon ng ganitong pandemic, yung church dito na makikita ko, ang church mag-i-invite pa rin ba ng mga may sakit? Okay, well the point here, sa sitwasyon na ito, hindi pa rin dapat mangamba ang mga Kristiyano o mananampalataya na pinapanahanan ng banal na Espiritu. Bakit? Bakit? Makikita po natin yan sa bagong tipan, sa panahon ni Kristo, na kung saan kahit damit ng Panginoon, kaya magpagaling ng may sakit. Nasabi, mahawakan niyo lamang ang laylayan, di ba, ng damit. Ako'y gagaling na. Kaya gumagaling. Bakit? Sa pananampalataya ng taong iyon. At dahil sa dumadaloy na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po na tayo po ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. Kaya napakaganda po ng iyong binasa. Kailangan po natin ang banal na Espiritu upang mapatotohanan. No? Upang mapatotohanan ang gawa o tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen po ba?
Meron pa dyan yung sino mapatungan ng ating mga kamay ay gagaling. Amen? So, yan po ay tanda ng pagsama ng ating Panginoon. Napakahalaga po yan. Patandaan po natin ito na tayo po ay templo ng ating Panginoon. At lahat po ng tumanggap kay Kristo at nanampalataya kay Kristo ay naging tahanan o naging templo ng Banal na Espiritu. Opo, totoo. So tayo po ay naging templo ng Banal na Espiritu at doon nagkaroon ng pagkakataon na ang Espiritu ng Diyos ay magkaroon ng pagkilos sa ating buhay. Kaya kung ikaw man po ay mananampalataya, ikaw po ay naniniwala na si Kristo ay Diyos at tinanggap mo sa iyong buhay, that time na tinanggap mo ang Panginoon, ang Banal na Espiritu ay nanahan sa iyo. Nagsimula na manahan sa iyo at ikaw ay kanyang maging templo. At it's about time na ang pananampalataya at mga natutunan mo sa salita ng Diyos ay maisa pa buhay mo. Kailangan mo kasi ipamuhay yan eh. Oo, kailangan mo ipamuhay yan. Kaya nga, tingnan mo ito na isa, kung ang mga mangkukulam, ang mga manggagaway, magagamit nila yung kapangyarihan nila. Dahil sa pananampalataya nila kay Satanas, o sa kung ano man saan man nanggaling yan ang pangyarihan. Hindi nila alam na si Satanas na pala. Oo. No, malinaw po yan sa Biblia na ang mga ganyang klase ay hindi bahagi sa kaharian ng Diyos. So tayo po naman nananampalataya na bahagi ng kaharian ng Diyos, how much more us na hindi natin magamit ang kapangyarihan na sumasa atin, which is the Holy Spirit. Tandaan niyo po, ang Espiritu na nasa akin at ang Espiritu na kay Kristo at Espiritu na nasa kanila at sa inyo, parehas lang po, iisa lang. So nasa atin na po yan ang action. Nasa atin na po ito kung paano po tayo magde-desire. Paano po ito mag-activate. At sa pamamagitan po ito ng inyong panonood sa amin, sa pamamagitan ng pag-attend, sa pamamagitan ng pakikipagbahagi sa gawain ito, dito po tayo lalong tumatatag, lumalalim sa salita ng Diyos at sa Espiritu Santo. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga gawain natin sa pamamagitan ng mga ganito. So, napakalaking tulong po ito upang tayo po ay lalong lumalim sa Panginoon at magamit na po ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon Hesus. No? Tulad niyo po, kami po doon ay tagapakinig lamang, ngunit dahil kami ay nag-desire na magpagamit sa Panginoon, hindi sa nakaupo lamang, kundi magkaroon ng action ang salita ng Diyos sa buhay namin. Ngayon, kami naman po ang ginagamit ng Panginoon para sa inyo at para sa iba. So this is part of action. So we need to preach the Word of God. No? Saan sulok man ng mundo. Kaya nga sa pamamagitan na ito, napakaganda nito eh. Malayo ang pwedeng marating ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. So tandaan po natin, in action we are building faith. Because action is louder than word. No? Action is louder than word. Mas makikita po ang pagsama ng Diyos sa atin, mas makikita po ang pakikipag-isa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng sign and wonder. Amen. Kasi kahit sino pwede magturo. Yes. Kahit sino marunong magsalita. No? Maraming marunong magsalita, madaling magturo, madaling magsabi ng ito, ganyan. Pero pagdating sa ide-demonstrate mo ang salita ng Diyos, yan ang iilan lang ang gumagawa. Kaya hanga po ako sa mga tao na kung saan lumalakad talaga sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Kasi hindi po biro ang mga bagay na yan. Para kang isang nasa malawak na dawagan ba tawag doon? Malawak na, tapos natagpuan mo yung kayamanan. At nung natagpuan mo, umalis ka, binenta mo lahat ng mga ari-arian mo at binalikan mo. Para kang nakatagpo ng isang ginto o malaking kayamanan sa bagay na ito sapagkat natagpuan mo yung sikreto. Natagpuan mo yung tamang paraan, natagpuan mo ang napakalaking biyaya na which is hindi po lahat nakakagawa o nakakapag-demonstrate ng kapangyarihan ng Panginoon. Kundi iilan lamang.
Iilan lamang po talaga yung sa mga talagang nagpatuloy, nag-desire, at lumakad ayon at nanatili. Tama. Sabi nga doon sa 1 Corinthians, yung walk in the way of love and desire the gift of the Spirit, especially prophecy. Because knowing the Word of God, hindi mo lang naman po malalaman ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, kundi maging sa pakikinig sa Espiritu. No? So knowing the Word of God is one of important part of our life. Knowing the Word of God. One of the best part in our life. Ay kapag narinig mo ang salita ng Diyos, kapag narinig mo ang tinig ng Banal na Espiritu, pag sinabi ng Lord, punta ka doon, that will be obedience. You need to follow because that is part of your action. 14:1. Yon. So, 1 Corinthians chapter 14 verse 1. No? Sabi diyan, no? Walk in the way of love and desire the gift of the Spirit, especially prophesying. So, prophecy of prophecy. Ayan. So, napakaganda yan. So, napakaganda po ng ating tinatakel at Mark 16 verse 20. So, in action. So, tandaan po natin, patay ang pananampalatayang walang gawa. At in action, we are building faith because action is louder than word. Speak louder ako. Maganda siya yung kasi nandoon yung dalawa yung dagdag ko lang po yung sinabi niyo kanina, Prophet, no. Sinabi mo na magkasama ang dalawa, ang word ng Lord at ang yung patotoo, sign and wonders na nagpapatunay na nasa iyo ang Diyos. Habang nagsasalita po kasi si Prophet, parang nakikita ko po yung na hindi po talaga siya pwedeng hindi magkasama. Kasi, hindi lang po siya salita at pinatutunayan pa ng gawa. At kapag nauna ang salita, kasi sabi niyo kanina, minsan nauna ang salita, minsan nauna ang gawa. So, ibig lang pong sabihin, kapag nauuna po kasi ang gawa, ang salita, na siyang magpapaliwanag kung ano ang nangyari. Kasi kung nga ang tao hindi alam at mayroon nga namang manifestation at mayroong gawa, sa mga taong hindi nakakalam, ano nga bang ginagawa nila? Bakit siya nangyari? Bakit siya gumaling? Bakit siya sa ganun? So sa pamamagitan ng salita, may ipapaliwanag na ang kapangyarihan na yun ay nanggagaling sa Panginoon, kaya ang tao ay gumaling. Kaya ang tao ay nagsalita ng ibang lingwahe, salita ng Panginoon. So kapag nauna naman ang word, pinatutunayan yung kanyang salita, pinatutuhanan, ayon dito sa ating binasa, pinatutuhanan sa pamamagitan ng gawa na hindi lamang siya hanggang salita. So partner talaga po sila. Alam mo, nice, naalala ko noon, nung nagtuturo ko sa Bible study, and kahit dito sa ating church, narinig niya, sabi niya, totoo yung sinasabi niya. Sabi niya, bakit? 10 taon na siya sa kanyang pagpapastor. Never niya pa na-experience na makapag-pray na gumaling. Never niya din na-experience ang sign and wonder. Never niya na-experience yun. So kaya siya napaisip. Oo nga no, kasi imagine niyo po kahit si Pablo nagsabi, imitate me as I imitate Christ. So kung si Kristo ay nagpapagaling, ang bulag nakakita, ang bingi nakarinig, ang may sakit gumagaling, ganon din dapat ang gawin natin. Imitate me as I imitate Christ, sabi ni Pablo. Kaya ganon din ang ginawa ni Pedro. I have no silver and gold, but in the name of Jesus, stand up and walk. Kaya kahit sila ng mga disipulo, dahil yun ang nakikita nila kay Kristo, ganon din ang ginawa ng mga apostol. Kaya ang Holy Spirit nag-work. At matapos yun, Apostle Pablo, ganon din ang ginawa niya. So how much more tayo? So kung ang mga 12 apostol nakapagpagaling, nakapagpalayas ng demonyo, how much more tayo na mananampalataya na sa panahong ito, ang Espiritu na suma kanila ay siyang Espiritu rin na suma sa atin, gawin din natin.
ang mga bagay na yan. Amen. Amen? Sign and wonder, miracle, diba? Deliverance. Gawin po natin yan sapagkat sa atin din po yun. Amen? Okay, so palapakan natin ang Panginoon. Sapagkat ito ang mga magpapatunay na ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Madaling sabihin na ang Diyos ay nasa atin, nananampalataya ako, sumusunod ako sa Panginoon. Madaling sabihin na mahal ko ang Panginoon. Madali kong sabihin yan. Kahit sabihin mo na 10 taon na ako sa ministry, 15 years na ako sa ministry, hindi yan ang basihan. Hindi diyan makikita kumbaga yung lalim mo, no? Upang sabihin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Marami nagtuturo pero lumalakad sa kamalian. Marami pa rin nagtuturo hanggang ngayon pero nandoon pa rin sa kasalanan. Tama? Oh. Kaya ano ba sabi? Hindi madali magturo. Totoo yan, hindi madali magturo. Malaki ang pananalitan Yes. sa Panginoon kapag may turo ang mali. Yes, hindi madali magturo. Kaya mga kapatid, diyan sa mga kapatiran natin diyan, bilang mga nagsisimula, bilang mga nagpapatuloy, china-challenge ko po kayo na lalo pa natin palalimin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At tingnan po natin ito lagi sa spiritual at kung paano ito ma-apply sa ating sarili upang maganap naman ito sa literal. This program is proudly brought to you by Part of God Kingdom Ministry and Prophet Jonathan Alamo. What makes you spiritual is the knowledge that you carry. That is why some walk on a higher anointing than others because they know how to walk in spirit. The power within you. Get your copy of an ebook today. Because it is the Holy Spirit who appoint a leader. Amen? Amen po ba? Now, again the question, do you love the Lord? There is a strong warning in this video that spiritual children should recognize their spiritual parents in the Lord. If not, this can turn to a curse. Shepherds after my own heart. Get your copy of video today.